Nasa linya po natin si Dr. Joseph Roy Fuentes, ang presidente po ng Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons. Good morning po, Dr. Fuentes, sir. Si Tuesday po ito at si Christian. Hi, good morning, Ma'am Tuesday and Sir Christian. Morning, Doc. Umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig. Salamat po sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Dr. Fuentes, sir, gusto naming malaman tuloy dahil inanunsyo ni Presidente, diverticulitis. Tama po ba yung pagkakabigkas namin? Yes, ma'am, tama po yun. Diverticulitis po yung term na tinatawag natin dun sa pamamaga ng mga diverticula, no, sa colon po natin. Oo. Usually kasi inaano rin yan, i-define din yan in terms of sa location niya. So pwedeng sa left side, no, yung sigmoid diverticulitis, pwede rin po sa right side. Depending po sa location sa colon. Ganun pala yun, ano? Pero pagka halimbawa, na masyado kasing medical term itong diverticulitis, Dr. Fuentes, sir. Sa ordinaryong mamamayan na katulad namin, pagka sinabi mong diverticulitis, paano ba natin yan kung mayroon mang translation yan sa Tagalog o tawag sa Tagalog? Magandang tanong yan, ano? Until now, ngayon ko lang na-realize na parang wala siyang direct na translation sa Tagalog. But essentially yun nga, no? itis, ibig sabihin namamaga yung yung segment na yon. Actually, para siya mga potholes, ano, sa large intestine, para siya mga parang outpouchings na tinatawag, no, sa large intestine natin. Doc, saan nakukuha yung ganitong sakit? Saka pangkaraniwan ba to sa mga Pilipino o sa edad yung mga ganitong sakit? Yeah, we're seeing a lot of it right now kasi marami na rin mga nagpapa-colonoscopy. But essentially, very common yan sa mga medyo nagkakaedad na, no, sa mga more than 50 years old. In the Western world, related yan sa dietary, no, yung mga less na hindi masyado mahilig sa gulay. Ay, naku. High yung fat na intake ng mga processed foods. Related din yan sa mga lifestyle, no, sa lifestyle natin. Kung medyo sedentary yung lifestyle, medyo mga overweight, no, fairly common yan. Sa mga taong naninigarilyo, no, common din yan. So, at saka yung mga those taking mga medications like yung mga ibuprofen, mga NSAIDs, so common din yan. And yung isa yung na-identify na risk factor will be yung kung mga magulang mo, mga kamag-anak mo, meron yan, pwede rin kasi namamana yan na condition. Sabi nung, may narinig ako, Christian, Dr. Fuentes, sir, nung nakaraan, nung na-hospital nga si Presidente. Empacho, pwede ba yun sa empachong salita o hindi naman? Magkaiba yun? Mahirap kasi ma-define yung empacho, no? Pero it's related sa tinatawag na constipation, yung hindi regular na pagdumi. So anything siguro na mag-i-increase yung pressure dun sa colon natin, like aggravate, cause, and worsen siguro yung diverticulitis disease. Ito ba seryosong sakit? Yes. Life-threatening ba ito? Spectrum kasi siya, no? So pwede siya yung simple, tapos meron din yung mga complicated or complex, no? Pag sinabing simple, yun yung mga sumasakit lang, tapos usually dito sa may kaliwang bahagi, sa may baba, parang appendicitis sa kabilang parte, no? Tapos pag sinitiskan mo, makikita mo, parang namamaga lang siya, o makapal lang. May mga cases din na pwede magkaroon ng collection ng nana na kailangang tanggalin by CT scan. Yung worst case would probably be yung mga talagang pumutok yung diverticula nila, then kumalat yung contents ng intestine sa loob, yung dumi, na kailangan silang emergency na operahan. Yung iba naman nagkakaroon ng connection, ano? Yung intestine, let's say, sa pantog. Tapos umiihi ng dumi yung pasyente. So may mga ganong spectrum siya, no? It could be as simple as parang pwede mo siyang i-treat ng antibiotics alone, pahinga lang, to the point
And to the extreme cases naman, talagang nakooperahan yung pasyente at minsan nagkakaroon sila ng bug. Dok, paano naman naiiwasan yung ganyang sakit? Dahil may binabanggit, baka sobrang stress, sobrang trabaho. Nakakadagdag din ba yun dyan sa sakit na yan? Well, indirectly, no? Kasi kung iisipin mo minsan kung stress ka, yung pagkain mo medyo napapabayaan mo, no? Medyo hindi mo na titingnan yung mga kinakain mo, stress eating, o minsan nako-constipate ka pagka na-stress ka. So these things can indirectly contribute, but in terms of prevention, as I mentioned earlier, yun nga, siguro yung pag-increase, yung mga napatunayan would probably be yung increase ng fiber talaga. Ano, kailangan talagang gulay, iwasan siguro yung mga process, mga matatabang pagkain, of course, exercise. Well, in fact, meron nga kaming upcoming na bowel run. Ano? Sana maka-join yung mga natin. Mga Ano yun? Bawal run? Bowel run. Bawal run. Bawal Ano? Parang marathon Parang yan. marathon. Sa March 15. No? So, ipinopromote kasi talaga natin kasi it's really related sa gut health natin. No? Yung regular na exercise. Saka siguro, iwasan yung mga bisyo. No? Malaking bagay din yun na hindi ka naninigarilyo, pagpupuyat. Again, indirectly related sa pagdevelop ng, lalo na sa complication itong diverticular disease. Ano ba ang nararamdaman, Doc, kapag mayroon ka ng diverticulitis? Bukod doon sa pananakit ng tiyan, may iba pa bang sintomas yan? Very non-specific, pero ang cardinal talaga na symptom niya would be yung masakit dun sa may kaliwang bahagi, especially kung yung sigmoid diverticulitis. Pag hinipo mo, talaga napakasakit. Pag gumagalaw ka, matutukoy mo yung sakit dun sa lugar na yon. Pag medyo matindi yung inflammation, pwede maglagnat yung pasyente, nagsusuka, walang gana kumain. So yun yung mga typical na symptoms na siguro magpa-prompt dun sa pasyente na pumunta sa ospital and then papagawa yung CT scan and dun pa lang natin mado-document na diverticulitis siya. Yun nga yung isa sa itatanong sana namin ng Doc, no, na pag halimbawa hindi agad, kumbaga pinagwalang bahala mo na masakit na pala yan, hinayaan mo lang, pag hindi agad nagamot o lumala, ano ba yung posibleng kahinatnan niyan? Ang siguro, hindi naman siya totally nagpo-progress. Ang problema lang is kung pinabayaan mo siya at yung pala naputukan ka na ng diverticulitis, malala pala yung naging event na yon. Well, maaari talagang maging malubha yung consequences noon. Siyempre, kumalat yung dumi sa loob, kasi hindi mo nalalaman, pinabayaan mo lang, nagstay ka lang sa bahay. So may mga ganun din tayo na medyo late na natin napipick up. Parang appendicitis din. Pag pinabayaan mo rin, naputukan ka na pala ng appendicitis, darating ka ngayon sa ospital, may lagnat ka na, medyo yung infection napunta na sa dugo mo, yun po yung medyo mas komplikado compared to yung mas na-detect natin na maaga, nakapag-intervene tayo. Ganun po yun. Dok, bukod dun sa pananakit ng tiyan at posibleng pagsusuka pag medyo lumalala na, ano pa yung mga maagang sintomas na pwedeng tignan ng ating mga kababayan para, kailangan ko na magpatingin sa doktor dahil parang hindi na normal yung sakit, yung mga ganun? Well, bukod dun sa mga sintomas na talagang tinitingnan natin na dapat din natin imbestigahan, lalo na medyo may edad na. Although, hindi common yan sa medyo may bata, pero nakakakita rin tayo ng less than 50 years old na nagde-develop yan. Maganda talaga on the first onset, lalo na yung paulit-ulit na episode. Kasi yung iba, ang presentation naman is yung umiihi sila ng dumi. May mga ganun tayo nakikita na yun ang unang presentation nila, na meron ng connection yung colon nila dun sa pantog. So, yan din ang very common na nakikita natin from time to time na presentation itong sakit na to. Ito siguro yung mga nakakaramdam na from before, hindi na masyadong masakit. But syempre, wala ding mga previous sa check-up.
yun na agad yung presentation nila. Ayun. So, ibig, So siguro any sign siguro ng pasakit-sakit ng tiyan, mas maganda siguro maimbestigahan na. so, ibig sabihin, Doc, sa madaling salita, ang pananakit ng tiyan dapat hindi ipagpawalang bahala. Opo. Kasi Oo, hindi natin mas alam. maganda yung syempre yung doktor may magsasabi kung ano ba talaga yung Right. risk factors mo, Mhm. kung yung bang sakit ng tiyan na yan is dapat ikabahala o i-dismiss lang. So mahirap i-desisyonan yan lang ng normal na tao. Mhm. Anong, halimbawa, pumunta ako ng ospital, Doc. Doc, sumasakit dito ko, ganyan-ganyan. Opo. Kailangan ba yon agad na mayroon akong naririnig na endoscopy ba yan o colonoscopy? Kailangan isa ilalim sa ganon kaagad? Not necessarily pagka ang kinoconsider mo, lalo na kung acute yung process. Ang usual na pinapagawa if ang consideration is diverticulitis is a CT scan. Yan talaga ang gold standard. CT scan pala. Nakikita na kaagad doon sa oo. CT scan. Oo, sa CT scan makikita yan yung pamamaga, makikita kung merong nana, kung merong koneksyon, yung sinasabi ko kanina na fistula, no, na baka may connection na yung diverticulitis mo kung saang organ. So lahat yun makikita ng CT scan. Ngayon yung sa colonoscopy, nire-recommend natin yan after itong acute na phase, no, which is about 4 to 6 weeks after, no. Kasi sometimes with the CT scan makikita mo lang na medyo makapal yung pinaka wall ng intestine, but it's very difficult to determine or differentiate kung hindi magandang bukol yon or cancer versus diverticulitis. Kaya ang ina-advise natin, lalo na kung medyo severe yung attack or may nana yan na drain natin, yan yung ina-advise natin for a complete na colonoscopy o evaluation sa loob naman ng colon, at baka meron tayong na-miss, no, na baka hindi pala yung diverticulitis, baka bukol pala yan na pumutok lang. So it's very important then to discuss that to the patient. Alright. Halimbawa, Doc, nagkaroon na ng diverticulitis. Sabi nga ni Presidente, ang pagkakasabi niya, I have now diverticulitis. Ibig sabihin ba yan, lifetime na siyang may ganoon o pag nagamot na, wala na siya? Ang ano kasi sa kanya, hindi natin mapipredict yung pag-ulit niya, no, lalo na yung mga simple na diverticulitis, no. Yung mga may nana kasi, o yung kinailangang tanggalan ng nana sa loob, yun yung mas madalas umulit. Kaya yun yung ina-advise natin eventually na pagka kumupa na yung inflammation, baka they want to consider an operation. But yung mga simple ones na most likely yun yung meron si Pangulong BBM. Pwedeng umulit, pwedeng hindi. Kung gaano katagal yung pag-ulit, hindi natin mapipredict. Pero yung diverticulitis, humuhupa. Pero yung diverticula, na sinasabi kong outpouching na nasa colon natin, nandun lang talaga yun. I mean, it's part of the aging process. Pwede lang siyang mamaga from time to time kung kailan, at yung interval ng pamamaga mahirap ma-predict, lalo na doon sa mga simple ones. Ayun. So talaga palang may diverticula doon sa loob. Nasa sayo na ngayon kung paano mo pangalagaan yung kalusugan mo, paano yung diet mo. Tama po ba? Tama po. Yun. So, ano ang maipapayo nyo, Doc, sa ating mga kapuso? Dahil maraming nakikinig ngayon para maiwasan natin yung paglala niyang, o pagkakaroon niyang diverticulitis. Kumain siguro ng mga fibrous food. Gulay. Number Yun po one. siguro talaga yung very important. I mean, dito naman sa Pilipinas, hindi katulad sa ibang bansa. Marami naman tayo talagang, I mean, part ng diet naman natin yan talaga. Gulay. Ngayon lang talaga, na medyo Na-highlight. mapapansin na rin tayo sa Western diet. But siguro, very important talaga na increase your fiber intake as much as possible. Tapos bawas-bawasan natin yung pagkain siguro ng mga processed food, mga fatty foods. And again, as I mentioned earlier, yung mga bisyo, iwasan. Di ba?
And then, exercise. regular na exercise. Yeah. Diba? Very important yan. At Na saka- meron kayong regular exercise. Oo. At saka sumali daw dun sa fun run nila Doc. Yung bawal Bawal, meron kami, bawal bawal run. run. Sige, kailan bawal yan, Doc? run 2026. Baka makasali tayo dyan. This is going to be our third year na. It's Bowel Run for Colorectal Cancer Awareness. Mhm. Gaganapin dito sa may Park Links, no? So Pasig. maganda po ito para sa foundation po ng mga colorectal cancer patients natin. Sa March 15 po ito, no? Meron din po itong pet run, kaya kung meron po kayong mga alagang aso pusa, Uy! tama nyo rin po. Pwede po silang sumali dito. Ay, parang mag-enjoy yung ating mga kapuso, mga pet parents, masaya far po ito. parents, That's right. di ba? Ang kakatuwa naman. Okay, sa pamamagitan niyan, Doc, nabigyan mo kami ng mga impormasyon tungkol dyan sa diverticulitis. At least ngayon medyo malinaw na sa amin kung ano yan at ano mga dapat gawin at iwasan. Maraming salamat, Doctor! Salamat po. Thank you po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga kapuso, nakausap po natin si Dr. Joseph Fuentes, ang presidente po ng Philippine Society of Colon and Rectal Surgeons Incorporated. Ganun pala yun. Parang Sumakit ang tiyan mo. related to constipation. Pero- kasi nga, pero parang iba kasi- bumabara yung something mass doon Oo. daw sa loob ng bituka, hindi Oo. mailabas. Pero di ba, pag sumakitan siya, ako, ano lang yan? Empacho. Yun nga. Hindi ko natunawan. O kaya O naman... yung ba, ang unang tinatanong, Google. Kilikili.